Martes. Magandang umaga po. Tayo po ay mag-uumpisa na sa ating pong preaching service. At welcome ang bawat isa. Marahil ay umawit po tayo dito sa page 28. Pag-ibig niya'y walang kapantay. Tumayo at pangunahan po tayo ni Brother Christian para sa ating opening prayer. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na dakila, banal at makapangyarihan po sa lahat. Ama, pinupuri ka namin at pinapasalamatan po sa mabiyayang umaga po na pinagkaloob niyo po sa amin. Sa pag-iingat niyo po sa amin, papunta po dito po sa chapel, maging sa naging groupings po. Salamat po sa patuloy niyo pong pag-iingat, patnubay at gabay niyo po sa amin mula po kaninang umaga hanggang ngayon po sa preaching service po. Salamat po, Ama, at ang dalangin po namin ang Banal na Espiritu po ang siyang tumulong po sa amin upang maunawaan po namin at maintindihan ang iyong mga salita na mahahayag ngayong umaga na ito. At gayon din po, Ama, ang iyong anak na gagamitin na itatayo. At dalangin po namin na pakapuspusin niyo po siya ng Banal na Espiritu upang maihayag po niya ng maayos, maliwanag po ang iyong mga salita. At ang dalangin po namin, Ama, ay gabayan niyo po ang mga oras na ito, maging ang aming mga kapatiran po sa Valenzuela. Na may gawain din po, maging mga kapatiran po na pumunta doon, Ama. Patnubayan mo po kami, pagpalain mo po ang bawat isa. Ito po ay aming tinataas at dinadalangin sa dakila at makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa kapatid na nanalangin.
At para po sa pagbabalita ay malugod po nating ibinabalita yung ating pong lingguang gawain. Tuwing Sunday po ay ginaganap po natin ang ating pong ang mga bata po tuwing 8:30 ng umaga at pagkatapos po yung ating pong series na ginaganap din po yung ating bagong Sunday School. Yung groupings po para sa mga kalalakinan at ganoon din po, dalawang grupo rin po para sa mga kababaihan. Maging encourage din po ito, lalo na po sa mga kapatid po natin na hindi po nakakadalo. At nawa ay sa mga susunod na pagtitipon, lalo na sa ating pong Sunday School, ay pakikuhanan po natin na ito ay madaluan po natin. Kaya iba yung kalakasan at pagpapala po ang ating pong matatamo. Kaya ganun din po yung ating pong preaching service. Ginaganap din po ng 10:30 hanggang 11:30 at pagkatapos din po yung ating pong preaching service. At pagkatapos din po nito, yung ating pong gawain din po. Ang sa Valenzuela ay ginaganap din po ng katulad din po natin. At pagkatapos, yung mga kapatid po natin dito ay may pumupunta ng Nueva Ecija. At ganoon din po yung mga kapatid po natin, si Brother John, Brother Wilson, ay nagpupunta rin po ng Valenzuela. At ganoon din po yung sa ating prayer meeting naman po, ay nagaganap din po ito tuwing Monday ng 8 o'clock. At yung ating pong Bible study din ng Wednesday is 8 o'clock din po ng gabi. At ganoon din po yung sa mga young people din. Nakalimutan ko rin pong banggitin yung mga young people is nagagawa rin po nila yung ating pong yung Sunday school din po nila sa bahay din po nila Brother John. At patuloy din po yung Bible study rin po sa Solib ay isama rin po natin ito sa ating pong mga personal na panalangin. Lalo na yung mga humahayok na pag-iingat din po ng Panginoon sa kanila. At ganun din po yung every first and third sa mga young people din po yung sa Bible study sa kanila pong group. Ay patuloy din po natin itong ipanalangin. Siguro po, hindi ko na rin po patatagalin. Bali malayo pa naman yung sa Christmas natin year end. December opo yung sa year end. Ayun po yung alam ko po is 26 and 27 po. Kaya ilag na po natin yun sa ating mga kalendaryo na i-pray natin yung overnight po. Ayun, narinig ko kay Sister Kay. Kaya purihin po ang Panginoon. Alam po, ngayon pa lamang ay magiging pagpapala po ito sa bawat isa po sa atin. Ngayon po, ihanda na po natin ang ating puso't isipan sa pakikinig ng kanyang mga salita. Tinatawagan ko na po si Brother Norman Santos. Sige po, magandang umaga po sa atin pong lahat. Purihin po ang Diyos sa atin pong pagkakatipon po ngayon sa panibago pong pagkakataon po. Yun po, no, bali ang mana-announce po, patuloy po natin ipag-pray yung ating pong year-end din po, maging sa mga venue po. Sige po, para po sa ating pong pagbabatayan po ng ating pong teksto bilang ating pong pagbubulay, ay makipagbukas po kayo sa akin po dito po sa aklat po ng Roma, chapter 10. Isang napaka-pamilyar po na talata po ang madalas po natin po na nababanggit, lalo na po ay sa tuwing tayo po ay nagkakaroon po ng mga gospel hour or mga pag-witness po. Ito pong chapter 10 verse 17. At sa salin po na Biblia na akin pong hawak po ngayon, ganito pong atin pong mababasa.
Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Bago po tayo magpatuloy po sa ating pong pagbubulay po, ay saglit po tayo pong manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa napakabiyaya po na sandali na inyo pong pinagkaloob po sa amin, na tunay po na ito po ay biyaya sapagkat malaya po na amin pong mapag-aralan po ang inyo pong mga salita sa patnubay po ng inyo pong banal na Espiritu. Patuloy din po, Ama, dalangin po namin na pangunahan niyo po kami at amin pong paligid ay amin din pong dalangin po na bigyan niyo po kami ng katahimikan po upang wala pong nagiging hadlang sa amin pong pakikinig po sa inyo pong mga salita. At patuloy kayo po ang manguna sa puso, sa kaisipan po ng bawat isa po sa amin. At ang lahat pong ito ay amin pong isinasamo at dinadalangin sa tanging pangalan lamang po ng pong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Sige po mga kapatid, sa ating pong naging teksto po na ating pong nabasa po kanina, marahil ay madalas po na ating pong mabanggit ang mga talata po na ito. At bilang supporting lang din po bago po yung verse 17, ay yung basahin ko rin din po siguro marahil yung sa verse 16, kung saan po ay si Apostol Pablo ay nandoon po yung kanyang grief, no, na ang bayang Israel po ay hindi sila nakinig po sa gospel at hindi po nila ito pinaniwalaan. Ang ilan po ng mga ilang mga Hudyo, doon po makikita po natin sa verse 16, ang sabi po dito, ngunit hindi lahat ay sumunod sa magandang balita. Gaya ng sinulat ni Isaias, Panginoon, sino ang naniwala sa aming ibinabalita? Bagamat alam po natin po na ang mundo po na ito ay bagamat marami po mga pagkakataon, marahil sa atin din po, sa atin pong mga pamilya, na isang nakalulungkot po na pangyayari po na sa kabila ng atin pong mga pananalangin po at paghihikayat po na sila rin po ay tunay na tumanggap, sumampalataya sa atin pong Panginoong Hesus. Pero may mga ilan na kumbaga sa ano po ay ang puso po ay sarado po dun sa pagkilala po at pagtanggap po sa mabuting balita ng kaligtasan. Ngunit sa umaga po na ito ay atin pong hihimay-himayin po ang mga bahagi po ng talata po na atin pong binasa po kanina. Pero bago yun, nais ko muna po na magkaroon po ng parang malinaw po na pakahulugan ng salitang faith o pananampalataya, sapagkat nabanggit sa atin pong binasa po na kaya't ang pananampalataya. Siguro ay atin pong buksan ng atin pong mga Biblia sa aklat po ng Hebreo, chapter 11, kung saan ay atin pong makikita ang kahulugan po ng salitang pananampalataya bilang atin pong introduction po. Ang sabi po dito, ang pananampalataya, bagamat sa malalim po na salin ay nandun po yung salitang ang paniniwala po. Pero dito po sa akin pong salin, sa mababaw po na salin po ng Biblia, ganito pong atin pong mababasa. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Bagamat sa ibang salin, nandun po yun yung paniniwala
sa mga bagay na hindi nakikita. No? Andun po yung believing, no? Believe, naniniwala po kahit hindi nakikita. Sapagkat ito po ang tunay na kahulugan po ng pananampalataya. At kung atin pong babalikan ang ating pong text po, nais ko pong katulad po ng aking pong nabanggit, himay-himayin po yung talata po mula po dun sa unang mga salita hanggang sa mga huling bahagi ng mga salita dun po sa talata. Gusto ko pong umpisahan po dito po sa kaya't ang pananampalataya. Pero sa English po makikita po natin po doon, but faith cometh. Ang ibig sabihin po, nung pong, so then faith cometh, so mayroon pong origin po, no? May pinanggagalingan po. Pero tuwiran po na ito po ay hindi po magmumula kailanman sa atin po. Alam po natin, doon po sa akin po nabanggit, so then faith cometh, may pinagmumulan, ngunit hindi po pwede magmula sa atin. Hindi po sa atin pong mga emotions, hindi po sa atin pong feelings, hindi po sa atin pong mga imagination. Tingnan po natin kung saan po ba nagmumula po ang pananampalataya. Tingnan po natin po dito po sa 2 Peter chapter 1 verse 1. Dito po makikita po natin ang pananampalataya ay biyaya mula po sa Diyos. Dito po sa 2 Peter chapter 1 verse 1, sabi po dito, mula kay Simon Pedro, isang lingkod at apostol ni Jesucristo, para sa inyong lahat na tulad namin tumanggap ng napakahalagang pananampalatayang mula sa ating makatarungang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Dito po maliwanag po na makikita po natin na ang pananampalataya po ay biyayang galing po sa Diyos. Kaya nga din po sa Hebreo chapter 12 verse 2, marahil ito po ay kabisado po natin, no? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Pag sinabi po nating author, sa Kanya po nagmula. Kaya, hindi po natin kailanman masasabi na yung pananampalataya na meron po tayo ngayon ay bunga ng ating pong mga sarili. Sapagkat alam po natin po ang spiritual na reality o kalagayan po ng isang taong makasalanan. Sabi nga po dun sa Ephesians chapter 2 verse 1, spiritually tayo po ay patay. At sa Biblia, pag pinag-uusapan po natin yung spiritual death o yung spiritually dead, tayo po ay nahiwalay. Sa Bible po kasi, ang ibig pong sabihin po ng kamatayan ay pagkahiwalay. Paano po tayo nahiwalay? Nung pumasok po ang kasalanan. Dahil po sa atin po mga kasalanan, tayo po ay nahiwalay po sa Diyos. At ang kaluluwa po natin ay mabubulid po sa walang hanggang kaparusahan doon sa dagat-dagatang apoy. Yun po yung nakalulungkot po na bahagi po. Kaya po sa atin po ay hindi po natin po maituturing o masasabi na ang pananampalataya ay buhat sa atin. Unang-una, tayo po ay spiritually dead. At sa atin po, makikita po natin, hindi po natin nagiging basihan yung ating pong mga feelings. Sapagkat ang pananampalataya ay hindi po nababase po sa nararamdaman. Hindi po siya nababase po sa mga emosyon. Kaya po nakita po natin dito po sa paunang bahagi po, so then faith cometh, may pinanggagalingan. At yun po ay nanggagaling po sa ating pong Panginoon. At ito po ay work of the Holy Spirit din po. No? Kung atin pong titignan po yung mga bahagi po ng Galatians chapter 5 verse 22 to 23, nandun po, no, na ang bunga ng banal na Espiritu ay pag-ibig.
Pero sa mga sumampalataya sa ating pong Panginoong Hesus, andun po yung faith, kasama po siya. At ito po ay gawa po ng banal na Espiritu. Kaya maliwanag po na sa atin pong unang punto, yung pananampalataya ay biyaya mula po sa Diyos. Pangalawa po, balikan ko lang po yung ating pong naging teksto po. Sabi po doon, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Sa English po, makikita po natin, nandun po yung by hearing. Paano po sumisilang po ang pananampalataya sa isang tao kapag siya po ay nagsimula po na mapakinggan po niya? Pakikinig, napakahalaga po, no? Na marahil habang pinagbubulayan ko din po ito, marami na po mga pagkakataon po na na-witness ko din po sa aking pong mga grandparents, yung aking pong lola po noon, tsaka po yung aking pong tito, na totoo po yun na andun pa rin po yung pandinig ng isang tao hanggang dun sa malapit na po siyang mamatay. Napakatalas pa po ng pandinig. Kaya marahil ay ito po ay isang reminder po siguro or challenge din po na kahit sa pinakahuling hininga ng isang tao, magkakaroon po siya ng pagkakataon po na marinig po niya ang mabuting balita ng kaligtasan. At dito po sa atin pong ikalawang punto, yung naging channel of faith po ay walang iba, yung hearing. Kaya po dito po, before one can believe, one must receive po the message. And marireceive po natin po yung message po na yun through hearing. Yung ating pong pandinig. Ganun din po kasi ang nangyari po, no, sa lahat po sa atin po at sa mga sasampalataya po sa ating pong Panginoong Hesus. Doon po sa Efeso chapter 1 verse 13. Efeso chapter 1 verse 13. Ang sabi po dito sa ating pong teksto, ang aking pong babasahin, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan, ano po yon, ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Nais ko pong bigyan po ng pagdidiin. Paano po nagkaroon po paano po umabot po doon po sa pananampalataya na ikaliligtas? Nagmula po siya sa pakikinig po. Kaya napakahalaga po na katulad po ng aking pong paglalarawan po kanina, hanggat ang isang tao po na ating pong wini-witnessan, ating pong ipinakikilala si Jesus sa Kanya, hanggat may hininga, andun po lagi ang kanyang pandinig na matalas pa po. Personal po ay, katulad po ng aking pong naging kwento po kanina, sumariwa po yung mga pagkakataon po na yung nakausap ko po ang akin din pong ang aking pong tito, ang aking pong lola po noon. At andun pa po yung response po nila na tuwing magsasalita ka, bagamat minsan hindi na po nila nababanggit yung salita, pero yung reaction po, yung response po niya sa pamamagitan na minsan pagtango, mayroon pong reaction. Isang patunay na naririnig pa po. Kaya dito po ginamit po yung naririnig sapagkat tunay po na ang pananampalataya po ay nagmumula sa pakikinig po. Dito po sa 2 Timothy, bago po yun, dito po sa Roma chapter 10 verse 14, dito po nakita po natin na sa pamamagitan po ng pakikinig ng Ebanghelyo, dun po sumisilang po ang pananampalataya para sa ikaliligtas po ng bawat nakikinig.
Pero gusto ko rin pong bigyan ng diin dito po sa ating pong ikalawang punto, yung bahagi po natin mga sumampalataya po. Ano po yung hamon po dito? Wala po silang mapapakinggan kung wala pong magsasalita. Kaya nga po dito po sa Romans chapter 10 verse 14, ganito po ang ating pong mababasa. Romans chapter 10 verse 14. Bago po yung ating pong naging text po kanina, ang sabi po dito, paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila sumasampalataya? Paano sila sasampalataya kung wala pa silang napakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman sila makakapakinig kung walang mangangaral sa kanila? Dito po isang pagbubulay marahil sa atin po. Siguro nare-recall pa po natin po sa atin pong buhay Kristiyano kung sino po yung ginamit po ng Panginoon sa anumang kaparaanan na ibinahagi po niya ang Ebanghelyo. Salamat po sa Diyos na mayroon po siyang patuloy po na ginagamit na mga mananampalataya upang ipahayag at ipangaral po ang mabuting balita ng kaligtasan. Dito po mga kapatid, challenge po sa atin upang ang mga nakikinig ay sumilang ang pananampalataya sa kanila bilang mga sumampalataya at naranasan din po ang biyayang kaligtasan. Isang hamon po sa atin na atin din po itong sabihin. Sabihin po sa ating pong mga pamilya, bagamat andun po yung ating pong panalangin, pero napakahalaga po na marinig po mula sa atin po ang Ebanghelyo. Sapagkat alam po natin ang Ebanghelyo, gaya nga po dun sa nasusulat sa Romans chapter 1 verse 16, panghawakan po natin po ito. Sabi po doon, sapagkat hindi ko kinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan po ng Diyos, ang Ebanghelyo, upang ang bawat makapakinig po nito ay magtamo po sila ng kaligtasan. Walang magiging daan ng kaligtasan kundi yung pagkarinig po ng Ebanghelyo at ito'y sampalatayaan po ng bawat nakikinig. Ganun din po ang mga sinabi po ng ating pong Panginoong Hesus doon po sa mga salita po ng Diyos dito po sa 2 Timothy chapter 4 verse 2. Isang panawagan po sa atin pong mga sumampalataya na maging instrumento po na sa lahat ng pagkakataon, hindi po siya namimili po ng panahon na ito po ay para sa convenience lang. Hindi po. Sabi po doon, in season and out of season. You preach the word. Yung word po doon, yun yung gospel. Nandun po yung salitang in season and out of season sapagkat hindi po natin ang hawak ang mga panahon. Ang mga panahon ay pasama na ng pasama. Ang panahon po natin ngayon ay hindi po natin kontrolado, hindi po natin alam ang mangyayari sa isang tao. Kaya ito po ay isang hamon po mga kapatid. Kumusta po ang ating pong pagbabahagi po ng Ebanghelyo? Na follow up na po ba natin? O kaya naman po isang nakalulungkot po kung sa tagal-tagal po na tayo po ay kasama po natin ang ating mga kaibigan o mga nakakasalamuha, nabanggit na po ba natin po ang Ebanghelyo? Dito po, makikita po natin paano sila makapakikinig. Paano po sisilang ang pananampalataya? Bagamat alam po natin, ang dami pong mga pamamaraan po ang binigay po ng Diyos upang sumampalataya ang isang tao po. Pero napakahalaga po dito sa ating pong pinag-aaralan po. Ang Ebanghelyo, ano po bang Ebanghelyo mga kapatid?
Yung Ebanghelyo, alam naman po natin dun sa 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 4. Napakahalaga po ng salita po ng Diyos po na ito sapagkat, ang sabi po doon, siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Marahil ay basahin ko po siyang muli. Sabi po dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. At ito po yung ebanghelyo po, no? Sa iba, ang nakalagay po ay magandang balita, gospel, good news. Sabi po dito, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan, tulad ng sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. Napakalinaw po dito po, no? Ang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya mga kapatid, isang challenge po sa atin na katulad po dun sa Roma 1:16 na huwag natin ikahiya ang pagpapahayag ng Ebanghelyo sapagkat ito po ang kapangyarihan ng Diyos. At dito rin po tayo tinawag upang sumampalataya. Kung atin lang pong babalikan po dun sa Efeso chapter 1, nung marinig po natin ang mabuting balita ng kaligtasan at ang atin po itong sinampalatayaan, tinanggap po natin po ang biyayang kaligtasan at nanahan po sa atin po ang banal na Espiritu na tumutulong po sa atin upang makita po natin ang kalooban po ng Diyos sa atin pong buhay. Kaya mga kapatid, challenge po ito. At kung ako man po sa oras po na ito na nagsasalita sa mga wala pa pong tunay na relasyon sa atin pong Panginoong Hesus, nawa magsilbing daan po ito matapos na atin pong marinig. O kung may mga pagkakataon man po na narinig na po natin po ito, nawa ay sa tulong po ng Panginoon, no, ay sa atin pong puso, sapagkat ang hearing po dito na atin pong binabanggit, hindi lang po yung hearing with our ears. Ito po yung, andun po yung atin pong bukas po na puso at kaisipan na tanggapin po ang katotohanan po na iyon. At ito po ay personal po na desisyon. Marahil sa atin po ay naranasan po yan. Hindi tayo po naging mga Kristiyano, hindi po natin tinanggap ang kaligtasan sa pamamagitan po ng ibang tao. Kaya napakahalaga po na ito po ay isang personal na desisyon. Ngayong narinig mo ang mabuting balita ng kaligtasan na si Jesus ay namatay para sa iyo, para bayaran ng iyong mga kasalanan, ang kinakailangan po dito yung response. Ang tugon, ano po ang tugon po natin sa imbitasyon ng ating pong Panginoong Hesus? Nawa, ang ating pong panalangin ay umabot po tayo sa ating pong pagdedesisyon na paniwalaan po ang ginawa ni Hesus doon sa krus at tanggapin po siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Marahil magtatanong ang ilan, Brother Norman, paano ko po ba tatanggapin si Jesus sa aking pong buhay? Katulad po ng mga ating pong mga kahit sa mga bata po, yung mga lesson po, as simple as ABC. Sa isang buong pusong pananalangin, A, accept that you are a sinner. Lumapit sa Panginoong Hesus, ipahayag na ikaw ay isang makasalanan. Sapagkat sinasabi sa Biblia, ang lahat ay nagkasala. A, accept that you are a sinner. B, believe on the Lord Jesus Christ. Ipahayag mo sa Kanya. Napakahalaga po yung paghahayag natin sapagkat sabi po dun sa Roma 10:9, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay siyang muling nabuhay, ay maliligtas ka. Napakahalaga po na atin pong sasabihin po sa ating pong Panginoong Hesus ang ating pong pananampalataya sa Kanya. Ang ating pong paniniwala na si Jesus ay namatay para sa atin. C, confess your sins. Yaan naman pong karami ang ating pong mga kasalanan.
Sabi nga po dun sa Roma chapter 1 verse 7, ay Efeso chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya ang Diyos ay mapagpatawad. Kung atin pong hihingin po ng tawad ang lahat po ng ating pong mga kasalanan, tapat ang Diyos na papatawarin po tayo. Nawa ay ito po ay nagsilbing hamon po habang may panahon, habang may pagkakataon. Sapagkat magiging huli ng lahat kung ang iyong kaluluwa ay napunta dun sa walang hanggang kaparusahan. Sapagkat ang kaluluwang napunta sa walang hanggang kaparusahan dun sa impyerno ay habang buhay na po yun na pagkakahiwalay niya po sa Diyos. At kung dun pa lang po siya magsisisi, wala na pong pagkakataon po na marinig po siya ng Diyos. Kaya habang may pagkakataon, kung mayroon man po dito po sa ating pong bilang, o sa mga nakikinig po sa ating pong Facebook Live, at nadatnan po ng napakahalagang mensahe po na ito, nawa ay umabot tayo sa pagdedesisyon na paniwalaan ang ginawa ng ating pong Panginoong Hesus. At sa atin po, mga kapatid na sumampalataya po, nawa ito'y nagsilbing hamon po sa atin. Walang mapapakinggan kung walang mangangaral. Nawa maging instrumento tayo patuloy at maging bahagi po ng ating pamumuhay Kristiyano. Ang palagian po na paghahayag po ng Ebanghelyo. Naalala ko po dun sa Revelations po sa church. Di ko po alam kung nasa Efeso po yun or yung pong sabi po doon ay yung ibalik yung unang pag-ibig. Sabihin, alalahanin po natin mga kapatid, yung unang araw o linggo o buwan na tayo po ay sumampalataya at tumanggap sa Panginoon, yung eagerness po na ipahayag ang mabuting balita sa ating po mga nakikilala. Yung init ng ating pong pananampalataya. Sapagkat tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Sabi po doon sa preach the gospel in season and out of season. Hindi yung kung saan lang po tayo komportable, kung saan lang po yung maluwag po na oras po natin, sapagkat ang paghahayag po ng Ebanghelyo ay walang pinipili po na panahon o pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon, kahit anuman pong mga sirkumstansya. At panghuli po mga kapatid, napakahalaga din po dito po sa ating pong pinagbubulayan. Yun sa huling bahagi po ng Roma chapter 10 verse 17. Ang sabi po doon, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ay Christ-centered. Sapagkat ang Ebanghelyo ay tumutukoy sa kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay ng ating pong Panginoong Hesus. Napakahalaga po nung ating pong pinakikinggan. Sa mga wala pa pong tunay na relasyon sa ating Panginoong Hesus, napakahalaga po ng ating pong pinapakinggan po ay tungkol sa ating pong Panginoong Hesus. Naalala ko lang din po, no, bilang illustration din po, nasabi ko din po sa aking pong mga, kung natatandaan po, nandito po ang aking pong mga magulang. Sabi ko po noon, dahil may mga ibang pong nangangaral, ang nabanggit ko po, kung hindi si Jesus ang ipinapangaral, nakuha ko rin din po, napakinggan ko rin din po sa ating pong kapatid po ito na sa Bible study po natin, hanggat hindi si Jesus ang ipinapangaral ay isang maling katuruan. Sapagkat walang tamang katuruan, kundi ang katuruan lamang po tungkol po sa ating pong Panginoong Hesus. At si Jesus lamang po ang daan ng ating pong kaligtasan. Kaya dito po, napakahalaga po yung basis po ng ating pong faith. Sabi po doon, hearing by the word of God. At sa mababaw po na salin, pakikinig, bunga ng pangangaral, at naka-specify po ito, pangangaral tungkol kay Kristo. Dito po sa 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Kaya mga kapatid, ito po yung naging pundasyon po ng ating pong pananampalataya.
Kung hindi po nakasalig sa mabuting balita ang ating pong kaligtasan, ito po ay pakunwaring pananampalataya at ito po ay hindi nakaliligtas. Meron po tayong tinatawag po na saving faith. Yung saving faith, ito yung pananampalataya po sa Ebanghelyo, sa ginawa po ng ating pong Panginoong Hesus. Liban dito po ay ang pananampalataya po na iyon ay hindi po tunay na pananampalataya. Kaya po dito po sa 1 Corinthians, bilang pong ating pong reference po, 1 Corinthians chapter 15 verse 1, ito po ay sulat po ni Apostol Pablo sa mga Korinto. Ang sabi po dito, mga kapatid, ito po yung mga sumampalataya po sa Ebanghelyo, sa mabuting balita ng kaligtasan. Mga kapatid, ngayon ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Yung basis po ng ating pong faith, yung gospel. Kasi yung pinakinggan po natin ay tungkol po sa ating pong Panginoong Yesus. Kung akin din po ipagpapatuloy, sabi po dito sa verse 2, naliligtas kayo sa pamamagitan nito kung matatag ninyong pinanghahawakan o pinaniniwalaan, sa ibang salin, ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pananampalataya. Mga kapatid, ito po ay isang reminder po na ang saligan po ng ating pong pananampalataya, tinawag po tayo sa Ebanghelyo. Sabi nga po dun sa Efeso, kung ating pong babalikan ulit sa 1:13, sa pamamagitan po nung narinig po natin, tinawag po tayo sa mabuting balita ng kaligtasan. At sa mga wala pa pong tunay na relasyon sa ating pong Panginoong Hesus, ganun din, tinatawag ka ngayon sa mabuting balita ng kaligtasan na si Jesus ay namatay para sa iyo. Siya'y inilibing at muling nabuhay. Ang kailangan mo lamang ay tunay na paniwalaan mo sa sampalatayaan ito. Sapagkat sa Ebanghelyo lamang tunay na pinaparanas ng Diyos ang kapangyarihan niya para tayo ay magtamo ng kaligtasan. The basis of our faith is by hearing the Word of God, by hearing the good news of salvation. At sa atin din pong pamumuhay, mga kapatid, ang ating pong pundasyon ng ating pong pamumuhay bilang mga mananampalataya ay nasa mga salita po ng Diyos. Sapagkat tunay ang mga salita po ng Diyos, dun nga po sa 2 Corinthians chapter 3 verse 16, 2 Timothy, kung di po ako nagkakamali. 2 Timothy chapter 3 verse 16. Sabi po doon, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kaya mga kapatid, kung nais po natin magpatuloy sa isang pamumuhay na kalugod-lugod sa Panginoon, ito po ay atin pong isalig sa mga salita po ng Diyos. Sapagkat ang mga salita po ng Diyos, tunay na nagbibigay po sa atin po ng example, mga katuruan, mga bagay na tunay na magpapaalala po sa atin ng pamumuhay po na kalugod-lugod po sa Panginoon. Sa lahat po, maaasahan po natin, sa lahat po ng pagkakataon sa buhay po natin, maaasahan po natin ang mga salita po ng Diyos. Sapagkat ang salita po ng Diyos ay katotohanan. Sabi nga po dun sa John chapter 17 verse 17. At mapanghahawakan po natin po sa ating pong buhay ang mga salita po ng Diyos. Sapagkat ang Diyos din po ang nagsabi sa kanya pong mga salita na kailanman hindi tayo iiwan ng Diyos. Kailanman ay hindi po tayo pababayaan po ng Diyos. Mapanghahawakan po natin ang salita po ng Diyos sapagkat tapat po ang nangako po nito. Walang iba kundi po ang ating pong Panginoon. Kung sa mga tao lang po natin po na isasalig po ang ating pong pagtitiwala,
mahuhulog po tayo. Ngunit sa Diyos, kung sa Panginoon po natin po na isasalig po mula sa Kanya pong salita, alam po natin ay nasa tamang pamumuhay po tayo. Sa lahat po ng ating po mga ginagawa, naway maging sandigan po natin po ang salita po ng Diyos. Sapagkat yun din po ang pasimula ng ating pong pananampalataya. Naging sandigan po natin ang ating pong pananampalataya, ang salita po ng Diyos sa ating pong mabuting balita ng kaligtasan na ating pong pinaniwalaan. Kaya mga kapatid, bilang pong ating pong pagwawakas po, dito po sa ating pong pinag-aaralan, ngayong nalaman po natin ang pananampalataya, hindi nagmumula po sa atin, hindi po dahil po sa bugso ng ating pong damdamin, kundi po ay nagmula po sa Diyos sa pagkilos po ng Espiritu Santo. At ito po ay sumisilang habang po tayo po ay nakikinig po ng salita po ng Diyos. Bagamat po noong mga panahon, sa panahon po ng mga propeta, ay nangungusap po ang Diyos, napapakinggan po nila ang Diyos sa pamamagitan ng tinig at sa mga propesiya po ng mga propeta. Pero sa ating pong panahon ngayon, upang ating pong mapakinggan po ang Diyos, ay sa pamamagitan po ng Biblia, sa Kanyang mga salita. Dito po natin tuwiran po na naririnig po ang mga bagay po na nais po na makita po ng Diyos po sa atin upang makapamuhay po tayo ng kalugod-lugod po sa Kanya. Kung nais po natin pakinggan po ang Diyos, andyan po ang ating po mga Biblia, basahin, hingan po ng patnubay po ng Espiritu Santo upang makita po natin ang kalooban po ng Diyos. At nakita din po natin po mga kapatid, isang hamon po sa atin, wala pong mapapakinggan ang mga wala pa pong relasyon sa Diyos, lalo po sa ating pong mga pamilya o kaibigan, hanggat walang nangangaral po sa kanila. Nawa, lagi po tayong magkaroon po. Sabi nga po, hindi lang po natin hinihintay ang opportunity na lumapit po sa atin. Sabi nga po ay, gawin po at gumawa po tayo ng opportunity upang marinig din po ng atin po mga nakakasalamuha, mga mahal sa buhay, na marinig din po nila ang mabuting balita ng kaligtasan. Sapagkat ito po yung kapangyarihan po ng Diyos para maligtas sila. Walang ibang paraan ang ginawa po ng Diyos para sa kaligtasan po ng isang makasalanan. Tanging sa pamamagitan lamang po ng pagkarinig po niya sa Ebanghelyo at ito po kanyang tanggapin sa kanyang puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At nakita din po natin sa ating pong panghuling puntos na ang ating pong sandigan ng ating pong pananampalataya simula noong unang tanggapin po natin ang ating pong Panginoong Hesus ay ang Ebanghelyo. At sa ating pong pamumuhay, mga salita rin po ng Diyos ang ating pong nagiging sandigan ng ating pong pananampalataya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli ka po naming pinupuri, O Diyos, at pinasasalamatan po sa napakabiyaya po mga sandali na inyo pong pinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po, Ama, sa biyayang kaligtasan po na amin pong natamo sa pamamagitan po ng amin pong pananampalataya sa mensahe po ng mabuting balita ng kaligtasan na si Jesus ay namatay sa krus, siya ay inilibing, at siya po ay muling nabuhay sa ikatlong araw upang bigyan po kami ng biyayang kaligtasan at buhay na walang hanggan sa ikapagpapatawad po ng amin po mga kasalanan. Kaya po sa oras po na ito, Ama, kung mayroon man po sa amin pong bilang, sakali po sa mga makapanood po ng amin pong Facebook Live, tulungan niyo po sila na makita po nila ang kanilang kalalagayan. Sapagkat sila po ay hiwalay sa Diyos, ang kaluluwa ay mapapahamak sa walang hanggang kaparusahan. Tulungan niyo po sila na sumilang po ang pananampalataya sa mabuting balita ng kaligtasan. Paniwalaan po nila ito upang nang sa gayon, sila rin po ay makatiyak ng kanilang kaligtasan at ang inyo pong biyayang buhay na walang hanggan. Sa amin po na mga sumampalataya po, Ama, nawa ito po ay nagsilbing hamon po. Narinig po namin, nakita po namin ng malinaw po
sa inyo pong mga salita kung paanong sa pamamagitan po ng pakikinig po, doon po sumisilang ang pananampalataya. Tulungan niyo po kami na maging instrumento upang marinig din po ng aming pong mga mahal sa buhay, sa mga tao po na aming pong nakakasalamuha sa araw-araw po, na ipahayag po ang mensahe po ng mabuting balita ng kaligtasan. Tulungan niyo po kami na huwag mahiya, laging alalahanin po na ito po ang inyong kapangyarihan. Maraming salamat po, Ama, sa pananampalataya po na inyo pong pinagkaloob po sa amin. At ito po ay amin pong itinuturing po na biyaya na kailanman po ay hindi po nagmula po sa amin. Kami po ay makasalanan po na tumanggap ng biyaya po na ito. Tulungan niyo po kami na sa araw-araw po na ang inyo pong mga salita ay amin po maging sandigan po sa lahat po ng amin po mga ginagawa, mga desisyon, sa mga plano po. Upang nang sa gayon ay patuloy po kami na makasunod po sa inyo pong kalooban sa patnubay po ng inyo pong banal na Espiritu. Maraming salamat po, Ama, sa liwanag po ng inyo pong mga salita. Pagpalain niyo po ang bawat isa po sa amin, patuloy na pangunahan po sa lahat po ng aspeto po ng amin pong buhay. At ang lahat pong ito ay amin pong sinasamo, dinadalangin, sa tanging pangalan lamang po na ipong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mga salita na nahayag sa umaga pong ito. Nawa ay maging hamon tulad po ng sinabi ng ating tagapagsalita. At maraming salamat din po sa kapatid na ginamit upang ipahayag ang kanyang mga salita. At habang ito po ay ating pinagbubulay-bulayan, awitin po natin itong page 2. Di ko alam ang dahilan. Iniiling ko po sa ika-4 na stanza, tayong lahat ay tumayo. At hiningin po natin kay kapatid na Anthony na pangmukasan tayo sa closing prayer.
pong dalangin. Amang banal na dakila at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa napakabiyayang oras po na ipinagkaloob niyo po sa amin. Muli po naming napakinggan ang inyo pong mabuting balita, ang inyo pong mensahe sa bawat makasalanang kagaya po namin. Maraming salamat po, Ama. Nakita po namin ang pananampalataya ay biyaya rin po na nanggaling po sa inyo, sa aming Panginoong Hesus. At ito po ay sumilang ng aming pong marinig ang mabuting balita ng kaligtasan. Maraming salamat po sa mga anak ninyo na ginamit upang kami po ay maligtas nang kami po ay sumampalataya sa aming Panginoong Hesus. Maraming salamat din po, Ama, sapagkat kami rin po ngayon ay naisin po ninyo na gamitin nyo rin po para amin pong maipahayag ang inyong pong mensahe sa iba, sa aming pamilya, mga kaibigan, mga katrabaho, mga kasama po sa negosyo, mga taong inilalapit po ninyo. Nawa, Ama, tulungan niyo po kami na gamitin niyo po kami at patnubayan niyo po kami nang sa gayon ay maipahayag po namin ang mabuting balita ng kaligtasan. Nang sa gayon ay sa kanila din po ay sumilang po ang kaligtasan. Ama, idinadalangin din po namin sa oras pong ito kung meron man po na wala pa pong tunay po na pananampalataya sa aming Panginoong Hesus. Mga kasama po naming mga nakikinig, mga matagal na rin po naming mga kapiling at lagi pong napapakinggan ng inyong mga salita. Dalangin po namin, tulungan niyo po sila na pagkilala po nila ang kanilang mga kasalanan at kanila pong tingnan, pagtiwalaan ang ginawa ng aming Panginoong Hesus na siya pong napako doon sa krus, nabayubay, siya pong namatay at inilibing, ngunit nagbangon po mula sa hukay sa ikatlong araw. Tulungan niyo po sila na tanggapin ang aming Panginoong Hesus bilang kanila pong sariling Panginoon at tagapagligtas. At maraming salamat din po sa anak na inyo pong ginamit sa pagpapahayag ng inyo pong mensahe sa umaga pong ito. Patuloy po naming dalangin ang pagpapala po sa Kanya, pagpapala sa Kanya at sa po ng Kanyang buong pamilya. At patuloy niyo pong gamitin siya sa pangangaral ng inyong pong mga salita. At yun din po, Ama, sa bawat isa po sa amin, kami po ay nagpapasalamat at patuloy po naming dalangin ang patuloy niyo pong pagpapala at pangunguna sa mga buhay po namin. Ang mga kapatid na wala po ngayon, hindi po namin nakapiling, idinudulog po namin sila. Pagalingin niyo po kung ang kadahilanan naman po ay ang kanilang karamdaman. At patuloy niyo pong pangunahan at gabayan po ang mga kapatid. Nang sa gayon ay makapiling po namin sila sa susunod pong gawain, sa mga susunod pong pagkakataon. At Ama, idinudulog din po namin ang mga kapatid na humahayo po. Ingatan niyo po sila sa mga kapatid po na pumunta po sa Valenzuela at mamaya po napupunta po sa Nueva Ecija. Maraming salamat po at sa inyo po namin idinadalangin maging ang susunod na gawain ng aming pong breaking of bread. At ito pong lahat ay aming pong isinasamo at idinadalangin lakip ang aming pong pagpupuri at pagsamba sa makapangyarihang pangalan po ng inyong pong bugtong na anak ng aming Panginoong Hesus. Amen. Good morning po at God bless po mga kapatid.